Ikaw, Mr. Shen, bakit personal kang... Habang nagsasalita ako, mas mabuti pang isara mo ang bibig mo. Ah, ah, ito! Ikaw? 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 Ah. At ikaw rin! Kayong lahat ay tinatanggal na sa trabaho. May problema ba? Makipag-usap kayo sa aking legal team. pakiusap. Sumunod kayo. Sa wakas tahimik na. Ikaw ba nagpadala ng video? Sino ka ba talaga? Anong gusto mo? Jiang Xinyue, mahalagang susunod na gagawin mo. Makinig kang mabuti. Wanshu, nung nakaraan, Walang problema. Huwag kang mag-alala para sa akin. Wala lang yon. At naisip ko na rin, lahat ng ito ay may potensya na impormasyon mula sa mga kasosyo sa Wansin Banquet. Dapat mo itong tingnan agad. Suriin mo. Kung sinasabi mo ikang kapatid kong lalaki, bakit sa loob ng maraming taon? Bakit? Bakit nang namatay si Mama? Bakit hindi ka bumalik? para sa nangyari kay Mama, pasensya na rin. Nung panahong nag-away ang Jiang family, ipinanganak ako ni Mama sa Amerika at iniwan niya ako doon pagkatapos ay lihim niya ako sinusuportahan. Ayon sa kagustuhan ni Mama, nais niya na sa tamang oras. O sa ilalim ng sitwasyon ng kagipitan, babalik ako. Hindi ko ito inasahan. May kapatid ako. Saan tayo pupunta? Ibabalik kita sa bahay. Tadadadan! Para may balik sa'yo, ginawa ko talagang lahat ng makakaya ko. Mula ngayon, ito'y magiging tahanan mo pa rin. Wala na makakapaalis sa'yo. Nahanap mo rin ang bagay na ito? Shinyue, tungkol sa bawat bahagi ng iyong nakaraan, ikinuwento sa akin ni Mama. Sana nga, naiwagayway ko makasama ka habang lumalaki sa mga sandaling nag-iisa ka at walang magawa. Nandito lang ako sa tabi mo. Pero huwag ka mag-alala. Mula ngayon, wala na makakasakit sa'yo. Salamat. Mr. Gu, Mr. C, nang makita ko kayo, ngayon ko lang naintindihan, mukhang ang handaan ngayon ay para talaga sa pagsasali ng Wansi at Chansheng. Pinagsamang lakas. Malakas ang kapitan ng Wansen. At ang Chansheng ni Mr. Gu at Mr. C ay nangunguna sa industriya ng disenyo ng alahas. Hindi ba't perfect na pagsasanib ito? Muna sa lahat, congratulations sa inyong dalawa. Hindi naman. Ito... Ito ang nag-iisang may-ari na sa likod ng Wansen Group. Talagang batang puno ng talento si Shen Wansen. Shen Wansen? Ikaw ba si Gu Xuan? Mr. Shen, ikinagagalak kong makilala ka. Si Gu Xuan ang kinakausap ko. Hindi ikaw. Mr. Shen, anong ibig mong sabihin? Kakabalik ni Mr. Shen mula sa ibang bansa. At hindi pa... Hindi rin ikaw ang kinakausap ko. Tumahimik ka. Salamat. Kung gusto ni Mr. Shen na sadyang maliitin ang aming Tianxing Group, hindi naman kailangan na mag-organisa ng banquet para lang dito. Tama na. Ganun pala. Jiang Xinyue, pinili mo pa rin ang iba. Bakit? Nang makita ang isang matagal ng kakilala, hindi mo ba gustong batiin siya? Dahil siya isang matagal na kakilala. Ngayon, iyon ay nakaraan na. Kung wala namang intensyon si Mr. Shen na makipagtulungan sa Tianxing Group namin, paumanhin, kami ay aalis na.
Kahit na ang 3 taong kasal mo kay Shinyue ay naging mahirap para sa'yo. Ngunit si Shinyue nakatanggap ng nararapat sa kanya. Ngayon, nandito na ako. Ano nang karapatan mo na maliitin ang kapatid ni Shen Wansen? Sandali! Mr. Gu, hindi mo ba alam na mga mayayabang at may mataas na pride ay hindi karapat-dapat makipagtulungan sa Wansen? Mr. Shen, sana huwag mong isali ang personal mong galit sa akin sa Tianjin Group namin. Mga gino't ginang, ako'y mag-aanunsyo. Ang Wansin Chamber of Commerce at Tianjin Group ay hindi kailanman magtutulungan. Ang katagalan, 10,000 taon. Jiang Xinyue, kung sa palagay mong paghahanap ng isang mayamang lalaki at gamitin ang ganitong paraan para hampasin ako ay makakapagpaligaya sa'yo, sasabihin ko sa'yo, nagtagumpay ka. Gushuan, huminto ka! Gushuan! Aaminin ko na ako'y naengganyo ng pamamagitan ni Sung Xiongwen. Aaminin ko rin na sa 3 taong kasal natin, ipinakita mo sa akin ang pagmamahal mo. May utang na loob ako sa'yo. Ngunit hindi ito isang dahilan para paulit-ulit mo kong saktan. Miss Jiang, sa totoo lang, siya ay isang mapagkuno at malit na tao. Mayabang at tumigil sa sarili. Akala niya na kung maanting niya ang sarili niya ay may utang buong mundo sa kanya. Guchuan, sasabihin ko sa'yo. Wala simula hanggang ngayon, wala akong kahit anong nararamdaman para sa'yo. Wala, kahit kailanman. Mga gino't ginang, huwag kayong mag-alala. Ang lahat ng gastusin, ako ang bahala. Gushuan, Ayos lang. Gusto ko mapag-isa sandali. sasabihin ko sa'yo. Wala simula hanggang ngayon, wala akong kahit anong nararamdaman para sa'yo. Wala, kahit kailanman. Jiang Xinyue. Hello? Kushuan, saan ka pumunta? Huwag mong pabayaan mo sarili mong malasing. Ano nangyari? Saan ka nga ba? Susunduin kita. Huwag mo kong alalahanin. Gusto ko lang mapag-isa sandali. Paano naman si Wanshu? Kuya, kaya ko na maglakad mag-isa. Huwag mo na akong intindihin. Mag-ingat ka. Hello? Ngayon? Kaya ko maglakad mag-isa. Asikasuhin mo na yan. Pupunta ako ngayon. Hoy, mag-ingat ka ha. Huwag ka pumasok sa maling kwarto. Mm. Mm. 2, 3, 0, 1. Tama. Ito nga. Bakit hindi gumagana? Buksan mong pinto! Buksan mong pinto! Sino yan? Sinabi ko na hindi kailangan ng room service. Buksan mong pinto! Sino ba yan? Ah, Sinyue? Gushuan? Yeah,
Mm. Uh, Shinwei, sabi mo na wala ka nang nararamdaman para sa akin. Pero bakit? Uminom ka na mag-isa. Anong pakialam mo? Ano ba? Gusto mo bang laging pakialaman ako? Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Parang baliw. Iniisip mo pa rin siya. Kagabi, talaga bang mag-isa ako? Pag-uwi ko kagabi, uminom ulit ako. Gising ka na ba? Kuya, kagabi, talaga bang mag-isa lang ako? Kung hindi naman, sinabi mo sa bibig mo na wala kang nararamdaman kay Gushuan pero muntik ka ng malasing. Alam mo ba yon? Ayos lang. Ayos lang. Paano posible siya yon? Wala na talagang lunas sa akin. Ngayon na ganito. Ano nang silbi? Gushuan! Hindi maganda! Ang mga kasunduang katuwang sa kumpanya ay unti-unting umalas sa pagkikipag-invest. Kung ganito pa, wala nang matitira sa Tiansheng! Ang sinabi ni Shen Wansheng sa wine party, masyadong agresibo. Ngayon, halos lahat ng respetadong kumpanya sa merkado ay may cooperation sa Wansen. Ang pagbukas ng bibig niya, lahat sila ay unting-unting umaalis sa pag-invest. Maraming proyekto natin na nakaantabay sa pondo. Anong gagawin natin ngayon? Mahirap na narating ng Tiansheng ang puntong ito. Hindi ko kayang hayaang masayang pinaghirapan namin. Pupunta ako para makipagnegosasyon sa kanya. Basta't palampasin niya ang Tiansheng, gagawin kong kahit ano. Kahit pa umupa ako sa harapan niya, handa ako. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang mahina ako ngayon? Goshuan, ayos ka lang ba? Baka pwede nating ipagpaliban. Ayos lang ako. Ang mga kumpanya na nakatingin lang sa Tiansheng ay unting-unting umaalis sa pakikipag-invest. Kung ganito pa, babagsak ang stocks ng Tiansheng. Hindi na pwede pang magpatumpik-tumpik. Sige na, umalis ka na. Jiang Xinyue, bakit lagi ka nakakatapo ng mga ganitong lalaki? Babalik ka ba sa parehong landas mo dati? Alam ko na ang sitwasyon mo. Sinabi sa akin ng mga tauhan ko. Gusto mo? Ayoko. Walang kwenta. Alam ko kung bakit ka pumunta dito sa akin. Isa lang ang hingi ko. Huwag mong sabihin isa lang yun. Basta't palampasin ni Mr. Sheng ang Tiansheng. Kahit ano pang kondisyon mo, tatanggapin ko para sa'yo. May tapang ka ba? Kung wala, may galit na darating sa'yo. Ano bang ibig mong sabihin? Mr. Shen, ang ibig sabihin ng Mr. Go, diretsuhin mo na lang. Simple lang ang kondisyon ko. Sabihin mo sa akin, mahal mo pa ba si Shinwei o hindi? Shen Wansen, ang isang taong katulad mo, walang karapatang magtanong ng ganitong bagay sa akin. Wanshu, tara na. Kaya nga,
Ang katulad mo, malinaw na mahal mo pa ang isang tao, pero niloloko mo lang ang sarili mo. Nagtapos ka pa sa ibang bansa para magkunwaring matagumpay at bumalik na parang walang pakialam para insultuhin siya. Alam mo ba dahil sa walang awang puso mo, halos mapasama si Shiniwei? Huh? Anong sabi mo? Halos mapasama si Shiniwei. Huh? Anong sabi mo? Linawin mo sa akin. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Coach Juan, ayos ka lang ba? Kung hindi, alis na lang tayo. Linawin mo sa akin ang sinabi mo. At ang tanging makakatulong sa kanya noon ay ikaw lang. Pero anong ginawa mo? Pinahiya mo siya. Alam mo ba nung una? Nahihirapan siya. Tama na. Ang bagay na ito, wala siyang kinalaman. Ngayon nahihirapan ang Jiang. Maaari mo ba akong tulungan? Si tita ay nasa ospital pa rin. At sinabi mong hihingi ka ng paliwanag kay Sok Shuen. Pero ano nangyari? Pumunta ka sa akin para humiram ng pera. Hindi ganun. Sabi ko na huwag mo na siyang pansinin. Shinyue, ngayon, napakahirap ng sitwasyon ng Tiansheng. Alam ko na sa ngayon, siguradong galit ka sa akin sa loob mo. Pero maaari bang Pwede. akala ko ang gagawin mo ay Tulad ng panluloko mo sa akin noon. Bakit mo siya hinahayaan na lumapit na ganun sa'yo? hindi yon. Huwag mo lang ipaliwanag. Bate lang ko sa isang pamantayan ng negosyo para bigyan ka ng sagot. Iyon lang. Huwag ka na umaasa sa isang panig lang. Bakit? Sinabi ko bang itong bagay? Malinaw na. Sana may pag-asa. Tushon, Ang lahat pala ay mali ang pagkakaintindi ko. Yun lang bang sasabihin mo? Tushon! Tushon, narinig mo ba ako? Tushon, Tushon, gumising ka! Tushon! 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 Tushon, sana okay ka lang! Malala ang kalagayan ng pasyente. Maganda na sa emergency. Ba't pumasok ang pamilya? Gagawin mo lahat para maligtas ng pasyente. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari kay Gushuan, hindi kita palalampasin. Ang nangyari sa kanya, ano bang kinalaman ko? Kung hindi dahil kay Sinyue, akala mo ba makikialam ako sa inyo? Mga masasamang tao! Nagsama ba kayo para guluhin si Gushuan? Oh! Kuya, Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Kung marinig ko pang isang sinabi mo tungkol kay Sinyue, hindi lang isang pampalubag lang sa'yo. kuya! Wag ganon. Nasa labas si Goshuan. Tigilan niyo na. Sinyue, gusto ko lang subukan ang sarili ko. Hindi ko inaasahang. Bakit? Bakit nangyari to? Kuya, sabihin mo sa akin kung bakit. Kuya! Jack Sinyue, ano ba talaga relasyon nyo? Wala ba kayong katapusan? Si Sinyue, tawagin niyo ako kung anong gusto niya. Parang hindi niya kailanman inaamin ang relasyon nila. Baka nga, totoong kuya siya ni Shinue. Sino sa inyo may B-blood type? Biglang dumugo ang pasyente. Kailangan ng dugo agad. Hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Hindi ko papayagan. Type A ako. Type A rin ako. Kuya, ikaw. A din ako. Ako, type B ako. Ako nang bahala. Sige, sumama ka sa akin. Sinyue! Sinyue! Nurse, hindi pa rin ba gumigising si Goshuan? May panganib pa ba sa kanya? Miss Jiang, alam mo ba na buntis ka? Buntis ako? Paano ko pwedeng mabuntis? Imposible ito. Wala kang dapat ipag-alala, Miss Jiang. Ang pagbubuntis ay biyaya. Ipinapagkita nito na magandang relasyon kay Mr. Shen sa kalagayan ni Mr. Go ay maayos na. Huwag kang umalis. Paano nangyari nung araw na yon? Goshuan, kising ka na? Goshuan, kung magkakabalak tayo sa simula,
Baka hindi na tayo umabot sa ganitong sitwasyon ngayon. Nasa harap lang kita noon at buntis na ako ngayon sa iyong anak. Kushuan, kumusta ka na? Cushion, ayos ka lang ba? Wala namang problema. Mas magaan ang pakiramdam ko. Kontrolado na ngayon ang kalagayan ng pasyente. Kailangan na lang ng pahinga sa susunod na panahon. Ayos naman kung ganun. Alam mo ba kung gaano karaming dugong yung binigay ni Sinyue para mailigtas ka? Walang problema. Basta makabawi ka, gagawin ko kahit ano. Salamat. Wala nga naman. Matagumpay na lang pasan ni Mr. Gong panganib. Mr. Shen, meron kami magandang balita. Ah? Si Mr. Yang matagumpay na buntis sa iyong anak. Pinabati kita. Ah? Ah? Si Mr. Yang matagumpay na buntis sa iyong anak. Pinabati kita. Ah? Hindi. Hindi ganon. Doktor, hindi pa ba tapos ang ilang test ko? Tama. Pwede na kayong umuwi muna. Si Mr. Gu, kailangan pa ng ilang pagsusuri. Susubaybayan pa ng ilang panahon. Kung wala namang problema, pwede na kayong lumabas sa ospital. Tara na. Shinyue, ayos ka lang ba? Sabi ng nurse kanina. Ano ba talaga nangyari? Kuya, medyo pagod ako. Ihatid mo muna ako pa uwi. Sige. Ang saya ng ngiti mo. Ngumiti ka pa! Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo direkta na sabihin sa kanya na malinaw na nasa puso mo pa siya? Hindi mo man lang ako pinayagan paliwanag ang relasyon natin. Pinayagan mo pa siya magkamali ng akala. Tuwing nakikita ko na malapit siya sa abogado, parang Ngayon anong nangyari? Isang gabi lang ako hindi nakabantay sa'yo at nagkaanak na kayo. Sobra ang pag-aanga ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Buhayin mo lang ang bata. Kung hindi siya gagawa ng tama, ako nang bahala sa bata. hintayin mo lang. Kapag dumali ang tamang panahon, maintindihan din niya. Ano ba to? Dokumentong medikal? Si Gushuan, may malubhang sakit siya. Mr. Shen, meron kami magandang balita. Si Mr. Yang matagumpay na buntis sa iyong anak. Pinabati kita. Gushuan! Sabi ng doktor, dapat kang sumailalim sa pagsusuri. Halika, sasamahan ka namin. Huwag na. Kaya ko na mag-isa. Ako na lang. Chuan! Doc, ano ba talaga nangyayari sa katawan ko? Mr. Gu, kailangan mong ihanda ang isip mo sa mga balitang ito. Noong nakaraang pagkahimatay mo, una namin napag-alam na posible itong sanhi sa labis na pagod at matinding stress sa pag-iisip at nagdulot ito ng biglaang pagkahulog sa dugo. Ngunit ngayon, matapos ang malalim na pagsusuri at kumpletong eksaminasyon, napag-alam namin na, Doc, ano ba talaga nangyayari sa katawan ko? Maaari mo itong tignan mismo. Malubhang sakit? Baka 3 buwan na lang ang natitira sa'yo. 3 buwan? 3 buwan na lang ang natitira sa buhay ko. Marami sa iyong mga organs na nagpapakita ng palatandaan ng pagkasira. Lalo na ang bato. Kung sa loob ng 3 buwan, kung hindi ka makakahanap ng tumang donor ng bato, baka... Paano nangyari ito? 3 buwan na lang? Mr. Go, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat upang makahanap ng tumang donor ng bato. Kapag may balita na, agad naming ipapaalam sa iyo at sa Tiancheng. Sige. Salamat, Doctor. Ayusin mo ngayon, isang pagpupulong kay Wansen. Yun lang.
Kushwan, hindi ba sinabay hospital ka muna para obserbahan? Oo nga, kaka-opera mo lang. Ilang araw pa lang at gusto mo nang magtrabaho agad? Ayos lang ba to? Ayos lang. Mahalagang sitwasyon sa kumpanya. Kailangan nating ayusin agad ito. Di ba? Uminom ka muna ng tsaa para kumalma ka. Sa kasulukuyan mong kalagayan, nababahala na ako. At saka, Kuya, 3 buwan lang natitira kay Kushwan. huwag ka magalala. Natapos ng pananakot ng Wansen sa Tiansheng. Tapos na yun. Binigyan ko lang siya ng leksyon. Kasi naman pabaya siya sa'yo. Hindi siya pabaya sa akin. Sobrang niyang iniintindi ako. Ngayon ko lang nalaman na simula pala ay mali na pala ako. Naintindihan ko na. Simula bukas, buong pusong susuporta ang Wansen sa Tiansheng. Basta masaya ka lang. Pero, hihintayin mo pa rin ba ang kanyang karamdaman? Kuya, kailangan ni Kushwan agad na magkahanap ng tugmang kidney donor. 3 buwan lang natitira sa kanya. Hindi ko kayang ganyan siya. At ayoko rin mawala ng amang bata pag sinilang na siya. Huwag ka magalala. Inayos ko na yon. Ang mga tao sa ibaba ay naghahanap na. Hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Palihim kong ginawa ang matching. At nagtagumpay. Shinjue, alam mo ba ang mga pinagsasabi mo? Ngayon isa ka ng ina. At nung kay Song Shuen, nag-donate ka pa ng bone marrow. Ngayon gusto mo pa mag-donate ng kidney? Wala ka bang pakialam sa buhay mo? Pero bukod sa akin, wala na nag-match. Hindi pwede! Hindi kita niloloko, kuya. Hindi ko kayang mawala ka. Shinjue, makinig ka sa akin ngayon ha. Pero hindi rin siya pwedeng mawala. Naiintindihan ko na. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Kahit na tumigil sa pagbaba ang stock ng Chansheng, marami sa dati nating partners ang nag-break ng kontrata. Kung magpapatuloy ito, magiging mayor ang kinabukasan ng Chansheng. Kumusta ng kontak ni Wansen? Wala pa rin siyang malinaw na sagot. Wala pa silang malinaw na sagot, pinapaanta na lang nila. Maghintay ka lang. Maghintay. Araw-araw na lang naghihintay. Gushwan, may malinaw na sinabi si Shen Wanshen na ikaw ang kumakatawan sa Tiansheng para makipag-usap sa kanila. At sinabi rin nila na sa pagkakataong ito, tungkol talaga sa iyong negosyo. Ayos, mukhang di sa pagkahimatay mo noon. Nahiya rin siya. Kahit pa paano, si Jiang Xinyue, may konting konsensya pa. Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Totoo naman ang sinabi ko ah. Ihanda mong sasakyan. Hindi na pwede maghintay pa. Kaka-opera mo pa lang. Ako na lang pupunta para sa'yo. Magpahinga ka muna ng maayos. Hindi na kailangan. Sa palagay ko, sinabi din ni Shen Wansen na gusto niyang ako lang ang pumunta. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang to. Maghintay kayo dito sa magandang balita. Habang may kaunting oras pa ako, hayaan niyong may magagawa pa ako para sa inyo. Ay, Kuya, nakita ko na report ni Gushwan. nabasa ko na rin. Bakit laging ganito ang tadhana? Laging sa kanya napupunta. Pero ano bang magagawa natin? Ang tanging magagawa lang natin ay huwag na siyang hayaan mag-alala pa. Gushwan, hindi ko akalaing ganun ka pa rin sa oras. Niniwala kong lahat ng marunong sa oras ay may mabuting puso. Mr. Shen, diretso na ako magsasalita. Ako, katulad ng dati, sagutin mo muna ang isang tanong. Kapag tama ang sagot, madaling pag-usapan ng lahat. Huwag na huwag ka magkamali. Kung biglaang mawala si Shinjue, malulungkot ka ba? Mr. Shen, anong ibig mong sabihin? Wala akong maintindihan. Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Mr. Shen, ito ang buong kasaysayan ng Tiansheng. Mula sa pagsisimula hanggang sa ngayon. Pakiusap, tignan niyo po.
Ang Tianqing namin noon ay isang maliit na studio lang. Katulad ng ilang kabataan sa merkado na nagtayo ng sarili nilang studio. Hakbang-hakbang naming narating ang ngayon. Ang pagdedesenyo ang panghabang buhay kong pangarap. Hindi madali ang pagdating namin dito. Alam ko, sigurado ako ngayon, hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Hindi mo talaga maintindihan. Pero sana mabigyan mo kami ng isang pagkakataon para sa Tianqing. Ipinapangako kong sa inaharap, babayaran kita ng 100 beses. Hindi kita bibiguin. Xin Yue. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nasasagot ang kahit isang tanong ko tungkol sa'yo. Matatag ka pa rin ba sa kanya? Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa mas mahalagang tao. May isang napakahalagang taong naghihintay sa'yo. Bakit mo ko dinala dito? Jiang Xinyue, ikaw bang naghihintay sa akin pero hindi ba buntis ka na sa anak niya? Bakit kailangan ko pang masaksihan ang buhay niyo? Hindi ko akalayang 3 taon ay maaaring ganito kahaba. Goshen, gusto ko magsimula ulit kasama ka. Akala ko ang bahay na ito ay hindi sa'yo. Ngayon, sa atin pa rin to. Alam ba ito ni Shen Wansen? Akala ko nandito tayo para sa negosyo. Ito mismo ang kondisyon ko. Ako nag-utos sa kanya na dalhin ka rito. Basta matupad ang 3 hiling ko. Buong lakas sa suportahan ng Wansi ang chancing ng walang kondisyon. Bakit ganito na lang? Bakit ko ba nasabi yun? Malit na lang ang oras ko. Kailangan kong ibalik sa tamang daan ng Tianqing. Hindi pwedeng masayang ang pagsisikap ni Naboning at ng iba pa. Tatanggapin ko. Basta makabalik sa dating anyo ang Tianqing. Hayaan mong gawin kung ano mang kailangan. Ang una kong hiling, gusto kong kumain ng lugaw na niluto mo para sa akin. Katulad ng dati. Kailangang eksakto. Kung may kaunting pagkakaiba, hindi to bibilangin. Masarap. Kung ganito matatapos ang huling sandali ko, parang wala namang pagsisisi. Nagluluto rin ba siya ng lugaw para sa'yo? Nagsiselos ka ba? Oo, ang pagluluto ng lugaw para sa akin ay espesyal na karapatan mo. Bakit parang biglang nag-iba ang pagkatao mo? Kung ganito ka rin nung 3 taon, ang ganda sana. Masyado lang ako nag-iisip. Natakot lang akong maloko ka ulit. Pagkatapos ng lahat, may nakaraan naman tayo. Huwag mo nang sabihin pang mga walang kwenta. Susunod, ang aking pangalawang hiling. Pakinggan mo. Sige. Sabihin mo lang. Tatanggapin ko lahat. Matulog ka na. Ha? Matulog ka na. Higa. Mahubad ka ng damit. Paano ka matutulog kung hindi ka huhubaran? Jiang Xinyue, hindi mo dapat... Alam ba ni Shin Wansin to? Wala ba siyang pakialam? Bakit mo pa siya pakikilaman kung sinasabi kong matulog ka? Wala siyang karapatan. Sige. Tapos na ba? Jiang Xinyue, ano bang ginagawa mo?
Ito ang pangalawa kong hiling. Pangako mo sa akin. Ano? Kumusta ng pakiramdam mo ngayon? Patawarin mo aking pagiging makasarili. Goshuan, ayaw ko may panghuling pagsisisi pa. Hello? Gushwan! Tinatawagan kita buong hapon! Alam mo ba kung gaano ko laking problema sa kumpanya? Saan ka ba nagpunta? Nandito ako. Hello? Kinakausap kita! Nasa labas ako. Pag-usapan natin mamaya. Jiang Xinyue! Jiang Xinyue! The customer you're trying to reach is not available. Please call back. Kay Jiang Xingyue. Sa pagkakataon ngayon, ginagamit mo rin ba ako sa parehong paraan upang kontrahin ako? Itong diary. Naiwan mo pa rin. Sa araw na to, masakit ang tiyan ni Xingyue. Tandaan na araw-araw magluluto ng lugaw. Ika-20 ng Mayo, panahon na naman na may allergy siya. Tandaan na ihanda ang gamot ng maaga. Ika-8 ng Hulyo, araw ng kasal namin. Ang paborito niyong pulseras, dumating na rin. Buti na lang hindi nahuli. Xingyue. Mukhang sa susunod, hindi ko na kayang alagaan ka. Hindi ko na maaalala ilang araw na simula umalis si Goshuan. Miss na miss ko na siya. Bumalik na sa banda si Goshuan, lumipas ng 3 taon. Marahil, naintindihan na rin niya. Ang huling hiling ko ay sana sa hinaharap, si Goshuan ay laging maging masaya. Paalam na, Goshuan. At pati na rin ang dati nating pinagsamahan. Gushwan! Bumalik ka na! Bakit nandito kayo? Tingnan mo ito, kakausap ni Shen Wansen at personal na nilataan ang buong kasunod sa pagkikipagtulungan. Sabi ni Mr. Shen, basta pipirmanin yung kontratang ito, sa susunod, ang Wansen ay lubos na suportahan pag-unlad ng Chanseng. Ang unang puhunan ay 2 bilyong yuan mula sa Wansen para tulungan kayong palawakin ng teritoryo. Huwag kayong mag-alala. Pinangangalagaan ko ang dangal ko. Hindi ko kayo niloloko. At bukod pa dito, nararapat ito kay Gushuan. Itong nararapat sa akin, ibig sabihin nito. Goshuan, ayos ka lang ba? Kailangan bang pumunta sa ospital? Wala namang problema. Siguro dahil malamig lang kamakailan, kaya giniginaw ako. Huwag kayong mag-alala. Baka alam na ni Wanshu. Hindi yata ito posible. Tama. Kanina lang. Ano bang gusto niyong sabihin sa akin? Oo. Huwag ka mag-overthink. Si Shen Wansen, marahil may guilt siya. Kaya gusto niyang ipakita ito bilang kabayaran. Pagkatapos ng lahat, dapat kang lumapit sa kanya para sa pagkikipagtulungan. Ngunit gusto kanyang saktan noon. Oo nga. Kung hindi dahil sa kanya, paano ka naman madadala sa ospital? Jiang Xinyue, ito bang katuparan na pangako mo sa akin? Pero natupad ko lang ang una at pangalawang hiling mo. Ano na naman ang huling hiling mo? Xinyue, kailangan ba talagang ganito? Kuya, nitong mga nakarang araw, iniisip ko, mula pagkabata hanggang ngayon, maraming taon nagprotekta sa akin. Pero sino nga ba talagang naprotektahan ko? 3 taon na ng kasal. Nang kailangan ako ng Goshuan. Sana ko noon, ginawa ko lang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Miss Jiang, 3 taon nang nakalipas. Nag-donate ka ng bone marrow. Sa aming pagsusuri, ang iyong kalusugan ay hindi ganun kaganda. Kung pipilitin ang operasyon, hindi lang ang batang maapektuhan. Pati ikaw. Xinyue, mahaba pa ang buhay mo. May mas bagay pa bang kidney donor? 3 buwan na lang. Malapit na.
Kuya, narinig mo rin. Wala nang ibang paraan. Ayaw ko may mangyaring masama kay Goshuan. Gusto ko siyang mabuhay ng maayos. Kaya para sa buhay niya, isasakripisyo mo ang buhay mo, pati ang batang nasa sinapupunan mo? Ano bang maganda kay Gushuan? Mahal niya ako. Mahal pa rin niya ako tulad ng dati. Kuya, Naiintindihan ko na. Maghahanda na kami. teka. Huwag mo siyang sabihan. Ayokong mag-alala siya. Gushuan, malapit ka ng maoperahan. May protection ka mula sa langit. Siguradong magiging maayos ang lahat. Oo, matulog ka lang at pagising mo, siguradong maayos na. Akala ko, hindi niyo alam kasi mag-aalala kayo sa akin kapag may sakit ako. Pero hindi ko inaasahan na matagal niyo na palang alam ito. Buti na lang natagpo ng kininabagan kay Mr. Gu. Mr. Gu, kung wala nang ibang bagay, magsisimula na tayo sa operasyon. Sige. Jiang Xinwei, saan ka ba nagpunta nitong 3 buwan? Nahanap ko pa ito. Kuya! Doc, kumusta na siya? Matagumpay ang operasyon. Siguradong ligtas si Mr. Gu. Ngayon, sa wakas maaari ko nang sabihin sa iyo ang lahat. Maaari na tayo magsimula muli ng walang pag-iingat. Pero nasan ka ba ngayon? Surprise! Hindi porket lumabas lang ako ng ospital, ganito na agad. Ang malaking presidente ng Tianjin Group na si Mr. Gu ay nakalabas na sa ospital. Halika, may mas malaking sorpresa sa labas na naghihintay sa'yo. Ano ba kasi yan? Sumama ka na lang. Tingnan niyo lahat. Bonnie, pinabalik mo silang lahat. Alam mo ba, habang nagpapagaling ka pa sa ospital, ang Tiansheng at Wansing Group ay naging sobrang mainit ang pagtutulungan. Ang 80% ng merkado ay napunta sa atin. Ang mga nakakatanda sa kumpanya noon ay sinamantala rin ang pagkakataong ito upang muling magsama-sama. Ipagdiriwang natin ng sama-sama si Mr. Gu sa kanyang maligayang paggaling. Mabuhay! Cheers! 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 Naway lalo lalong umandad ang Tiansheng. Noong nakaraang taon, mahusay ang ginawa ng kumpanya. Magbibigay kami ng bonus sa inyo. Goshuan, matagal tayong hindi nakita. Goshuan, matagal tayong hindi nakita. Pag nakita mong video na ito, siguro nakalabas ka na ng ospital. Marami sana kung gustong sabihin sa'yo. Nitong mga nakarang araw, iniisip ko kung paano sisimulan. Pero kahit ulit kong iniisip, wala pa rin akong ideya. Kaya naman, unang-una, sana gumaling ka. Nung bumalik ka mula sa ibang bansa, akala ko maaari na tayong magsimula muli. Nang itatag mo ang Tiansheng. Nang magising ka mula sa pagkakakoma, maaari na tayong magsimula muli. Nang magising ka mula sa pagkakakoma, akala ko maaari na tayong magsimula muli. Pero, hindi ko talaga inaasahan na magtatapos ito sa ganitong paraan. Nung sinabi ng doktor sa'yo na 3 buwan na lang natitira, nasa pintuan lang ako. Nagpasuri ako. Ako lang nag-match ng kidney. Pasensya na. Ang tanga ko pa rin. At sobrang makasarili. Sa totoo lang, ito ay
sa ating dalawa. Ang batang ito ay sa atin. Hindi ko kayang tahimik na panoorin kang umalis. Kaya, patawarin mo aking pagiging makasarili. Goshuan, kailangan mabuhay ka ng maayos. Dapat, mabuhay ka ng maayos at buo. Goshuan, mabuhay ka ng maayos. Dapat talagang mabuhay ka ng maayos at buong buo. Hindi. Hindi pwede to. Paano nangyari to? Tungkol naman sa huling hiling ko, isunulat ko sa diary. Kung hindi mo pa nakikita, hanapin mo na. Diary? Oo. Ang diary. Oy! Gushwan! Saan ka pupunta? Jiang Xinyue! Lumabas ka, Jiang Xinyue! Alam kong sinasadya mong linangin ako! Alam kong nandito ka! Jiang Xinyue! Ang diary. Hindi akong pinakamamahal niya. Hindi. Hindi niya pwedeng i-donate ang kidney niya para sa akin. Hindi pwede. Pero bakit niya ginawa yun? Buntis pa siya, pero ginawa niya. Goshuan, alam mo ba, meron ko isang kapatid na lalaki, pero hindi kami kapares ng apelyido. Ang pangalan niya, Shen Wansen, sobrang mayabang siya. Lagi siya may kasamang babaeng bodyguard kapag lumalabas. Kasi napakayaman niya. Ganun pala. Goshuan. Goshuan. Goshuan! Goshuan. Ang huling hiling ko, sana sa buhay mo mula ngayon, ay maging masaya ka palagi. Paalam, Goshuan. At paalam sa ating nakaraan. Goshuan, mabuhay ka ng maayos. Paalam, Goshuan. Mabuhay ka ng buot maayos.